Vice President Sara Duterte, may inamin na kung bakit laging kasama niya si Senator Amy Marcos. Napansin nyo nung eleksyon, kung saan-saan nakakapunta si VP Sara, ay nasa kasama niya si Mangga. Mangga, hindi na siya Mangga ha, kasi may napatunayan na. Tuloy pa rin naman siya, consistent pa rin naman pagkatapos ng eleksyon, di ba? Ay may inamin po dyan si VP Sara kung bakit lagi niyang kasama. May dahilan pala. Kaya akala ko nung una ay laging magkasama sila dahil talagang magkaibigan. Tapos pagkatapos ng eleksyon, kahit saan pumunta, magkasama sila. Akala ko, isang dahilan lang ay talagang close friends sila. Pero hindi pala. Meron palang malalim na dahilan si VP Sara kung bakit bit-bit niya si Amy Marcos kung kahit saan pumunta. Pumunta din sila sa Netherlands. Oo. Ay doon, kasama din niya. Bit-bit din niya. Oh, ito, panoorin po natin ang paliwanag po ni Vice President Sara Duterte kung ano nga ba yung totoong dahilan niya. Ito yung video. Inimbita ko si Senator Amy Marcos kung saan man ako pumupunta, dinadala-dala ko siya. Kasi sinasabi ko sa kanya, hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague, ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. Di ba? Ako ba di nagatod sa iyahan dito? Dili man? Di ba? O, di iyahang igsuon man, di ikaw ang magbalik ana dito sa mua sa Davao. Oh. Kaya dala-dala ko yan siya lagi, kahit saan ako pumunta. Kasi alam nyo, bakit? Kahit saan din ako pumunta, lahat ng Pilipino nagsasabi, iuwi mo sa akin. Sinasabihan ako, kahit nung bata sa kampanya namin sa Manila, maliit na bata na pagbaba ko sa stage, mukha siya mga 8-9 years old, sabi niya sa akin, ibalik mo si Tatay Digong. Ha? Bakit ako? Ikaw! Diba? Kaya dala-dala ko yan siya, kahit saan. Para siyang naka-hostage. Bibitawan ko lang yan siya kapag si dating Pangulong Duterte ay nabalik na sa Davao City. Ay kung ganun, is ito palang si Senator Amy Marcos ay ginawang tagalinis ng kalat ni Dunyor. Sana. O kung ano man yung mga maling ginawa ni Dunyor, etong si Senator Amy Marcos ang dapat umayos o mag-ayos para lamang masave yung apelyido nilang Marcos. Para hindi naman masyadong mas pasama sa taong bayan. Ang tanong dito, kaya ba ni Senator Amy Marcos pauwiin si Tatay Digong na siya mismo ang gagawa? Nung nakapunta sila doon sa Netherlands, ano bang nagawa ni Senator Amy Marcos? Wala din. Nagyayaw-yaw lang din. Ang pinakamagandang nagawa lang niya, yung pa-Senate hearing niya. Tapos, ng eleksyon, wala na. Hindi ba pwedeng ituloy-tuloy pa? Baka may malaman pa tayo dyan at may mabanggit na pangalan kung sino talaga ang nag-utos sa kanila. Sa ngayon, hindi po natin masasabing kaya ni Amy Marcos na pauwiin si Tatay Digong. Kasi yung mga ginagawang hakbang ngayon na posibleng makauwi si Tatay Digong ay hindi po nanggaling kay Senator Amy Marcos. Lalo na yung magandang balita ngayon na petition for interim release. Oo, na ngayong araw na to, nabalitaan po natin na mayroon pong petition for interim release, natanggap na po ng ICC at hindi naman si Senator Amy Marcos ang may gawa niyan at hindi naman siya yung nag-effort dyan tungkol dyan. Kung mapagbigyan itong interim release ay talagang malaking posibilidad itong payagan ng ICC ay hindi siya naging dahilan. May nagawa ba siya? Ano lang siya, tagalinis lang para hindi masyadong magalit naman yung taong bayan sa mga Marcos. Para naman merong Marcos pa rin na isipin ng taong bayan na may matinong Marcos pa rin kung ayaw na nila kay Dunyor. Kung ayaw na nila kasi meron namang naiiwan pa. O di ba? Kaya ayan po sa paliwanag po ni VP Sara Duterte, ewan ko lang kung patuloy pa rin sasama si Senator Amy Marcos kung saan siya magpunta dahil binuking na. Nako, pakapalan na lang ng mukha. Kasi siyempre kung matapos magsalita si VP Sara tungkol dyan, pag pumunta si VP Sara sa ibang lugar, tapos kasama pa rin si Senator Amy Marcos, ay alam na natin kung ano yung dahilan. Alam na natin na hindi talaga yung pagiging
magkaibigan ang dahilan. Kasi pag magkaibigan, pwedeng pumunta sa isang lugar, magkasama, yung closeness ba? Close friend ba? Yung mga ganun. Sana all. Hindi pala. May dahilan pala. Si BP Sara ang bumitbit kay Senator Amy Marcos. Binitbit niya kahit saan magpunta. Dahil sinisingil. Tama ba sa salitang sinisingil? Kumbaga, ang nagkautang yung kapatid, pero ang sinisingil si Amy. Consistent naman si Senator Amy Marcos kasi ang akala ng iba, pag nanalo sa eleksyon, ay wala na. Diba? Ay magbabago na ng timpla. Pero sa ngayon, okay pa naman. Kaya maraming nakabantay sa kanya kung ano yung mga galawan talaga niya. Kasi Marcos pa rin siya. Yan, dito lang. Thank you. Bye-bye.